Katulad niyan, ang lakas ng loob ninyo magpakalat ng kasinungalingan na may stage 4 cancer ang presidente. I call the attention of the government agency to give focus on this matter. Kay kami nga mga loyalista, kami nga mga social media influencers, buhay namin na nakataya para labanan namin ang mga ganitong paninira sa Pangulo. So kayo dyan sa gobyerno, anong ginagawa ninyo? Hinahayaan nyo lang. Samantalang kami, pinapaliwanag namin sa taong bayan na binabastos ang presidente. Samantalang kayo, tahimik kayo. Wala kayong ibang ginagawa. Hinahayaan ninyo. Ang trabaho ninyo, ginagampanan namin. Wala kaming proteksyon. We do this voluntarily to counter the fake news of the DDS against the President's health. Kasi pag pinakialaman mo ang health status ng presidente, magpakalat ka ng information na may cancer, madali na lang mamatay, it creates impact on our economy. Kasi magkaroon po ng duda ang mga investors. Yung blalak ng mga investors, kahit gaano pa sila katiwala sa presidente, may pagkakataon na hindi nila ituloy ang transaction sa gobyerno because of health issues na puro kasinungalingan na pinapalaganap ng mga DDS. Yan ang problema sa inyo mga Duterte supporter. Hindi nyo matanggap-tanggap na sapul kayo sa komentary ng channel na ito. Ako, hindi ako nang aaway sa inyo. Hindi ako naninira sa mga Duterte. Pag sinabi kong parang may saltik si Sara, that's my opinion kasi gatiok-tiok mang kalimutaw niya. Pag sinabi kong bobo siya, in my own opinion, because I have a standard. I have my standard when it comes to intelligence of a person. Ngayon, kung sa tingin ko, bobo siya, bakit kayo magagalit? Ikaw, may problema dong. O, may problema ako, so kayo, wala problema. Very good. Ako nga, may problema ako, hindi nga ako namang problema. Samantalang pinoproblema nyo ako. Yan. Yan lang. So, ibig sabihin, kayo na mga DDS, wala kayong problema? Aba, napakaayos naman ang buhay. Napaka-blessed naman ang buhay nyo dahil wala kayong mga problema. Unsay problema sa ako Huwag ka magsabi na wala kami problema kay Barabara vlog. Di barahinta ka na. Unsay problema sa ako Ano'y problema sa akin? Ano kaya problema sa akin? Pinapakialaman ko ba ang buhay mo? Kayo may problema, kay unang-una, kayo ang pumunta dito. I don't even know you. As a matter of fact, DDS are not invited here in my channel. Ako pa ngayon ang may problema? Kayo ang may problema, kay nga naman. Alam nyo kasinungalingan na pinapakalat, narinig nyo nga mismo sa vlog ng mga vlogger nyo dyan, nga daw mukhang alipunga at alipungoy. Kayo may problema, kaya naniwala kayo sa pinapakalat ng mga DDS kuno vlogger. Actually, bakit kuno? Kayo na una, hindi man naman talaga sila supporter ni Digong. Ngayon lang naman talaga yan sila kay, siyempre, vlogan Kayo may problema kay you can't even measure the length, the width, no? The size. Or how many pounds ba ng utak nyo? Gaano ba yan kataas? Gaano ba yan kalapad? Kayo may problema because you don't know how to expand your brain. Kayo ang may problema because you cannot easily comprehend. Why? Because DDS lack of critical thinking. Their logic is absorbed. Some of the Duterte's dead supporters are psychopath. Kayo may problema, hindi kami. Kayo ang problema because how many times you are being kicked out in my channel but you keep on coming. Kayo ang may problema dahil napakaganda ng discussions, your comment is relevant or irrelevant. Irrelevant. Kayo ang may problema because you don't know how to distinguish what is wrong to what is right.
Alam nyo gani na medical records yan na hindi po basta-basta. That is confidential. Kahit ikaw nga kamag-anak, without the permission of the doctor, you cannot access the medical record of your relatives. Not unless doctors, sasabing sinong pamilya, kausapin namin. We will discuss to the family, immediate family, the result of our diagnosis. Blah, 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 blah. But no one can access the medical records. How come that the DDS blogger spread that lies? The DDS who don't know how to distinguish what is authentic and not authentic, easily fool. Kayo ang may problema because you keep on accusing na ang isang katulad ko ay bayaran. Guys, bigyan ko kayo ng idea. Hindi man ako sa mga nagapaawa-awa, no? Hindi ako nagapaawa-awa. I am not saying this para kaawaan nyo whatsoever. But syempre, normal lang talaga na magpiti kayo sa akin. But in my life situation, at this point of time, problemado ko sa pinansyal. Kay gasarampaw ang problema ko. Most especially money. At never ko yan lumapit sa gobyerno. Pwede nga, sabi nga ng iba, pwede ka lumapit. Humingi ka ng tulong. But I never do that. Why? Kasi ayaw ko mabahiran ang pagbablog ko. Nag-vlog lang ako para magkaroon ako ng benepisyo sa gobyerno. Which is, hindi pwede dahil unang-una, what I am doing is out of my principle na voluntaryo po ito. So I cannot demand anything. But sometimes, mapag-usapan natin ang personal natin na buhay na okay, sige. Di ba? May mga sharing. Kaya hindi ko matanggap-tanggap bayaran ka munting tinig para sirain lang ang mga Duterte. Ang tanong, sisirain ko ang mga Duterte? Kapalit ng ilang libo. Oh. So can you imagine that? Do you have figures that can be measured para matumbasan ang paninira ko sa mga Duterte? Ilang milyon kaya